Mga kababayan, ako si Baltasar at malugod ko kayong tinatanggap sa Creepy Pinoy Stories. Kung ikaw ay uhaw sa kilabot at naghahanap ng mga orihinal na kwentong panginginig sa takot, pindutin ang like at mag-subscribe upang sa bawat pag-upload ay kasama mo ang mga bagong sumpa at hiwaga na aking ihahatid. Sa gabing ito, sumama kay Carlo at Marco sa isang pangangasong magbubukas ng pintuan patungo sa mga lihim ng bundok makiling, kung saan ang mga aninoy hindi lamang basta nagtatago sa dilim. Makakaya-kaya nilang harapin ang sigaw na magpapadugo ng gabi at ang nilalang na magpapabago sa kanilang tadhana. Alamin natin kung may lakas ka ng loob na manatili hanggang wakas. Sa isang payak na kubo sa gitna ng tahimik na bukid sa Bulacan, maingat na binubuksan ni Carlo ang isang lumang cellphone. Ang liwanag nito ay nagsilbing tanging ilaw sa loob ng kanyang silid. Binabasa niya ang mensaheng galing kay Marco, ang kanyang matalik na kaibigan. Sa labas, ang paligid ay tahimik maliban sa huni ng mga kuliglig at paminsan-minsang tahol ng aso na tila ba nagbabadya ng isang hindi may paliwanag na kaguluhan. Habang naglalakad si Carlo sa bukirin, hindi niya maiwasang mapansin ang mga bakas ng paa at dugo na naiwan ng misteryosong maninila. Ang takot sa kanyang mga mata ay hindi maitago habang kinakausap ang mga kapitbahay na nag-aalala rin sa kanilang kaligtasan. Ang mga kwento ng pagkawala ng kanilang mga alaga ay nagdudulot ng pangamba sa bawat isa. Sa kanilang paghahanda para sa pangangaso, ipinakita ni Marco kay Carlo ang isang lumang baril na may ukit na mga simbolong katutubo. Ang mga simbolong ito ay tila ba naglalaman ng sinaunang kapangyarihan. Nagbigay si Marco ng babala tungkol sa mga panganib ng gabi. Ang kanyang boses ay puno ng pag-iingat. Ang mga mukha nila ay sinsero at puno ng determinasyon, handa sa anumang maaari nilang kaharapin sa ilalim ng kadiliman. Bago tuluyang umalis, lumuhod si Carlo sa harap ng isang maliit na altar na may imahe ng Santo Niño. Ang kanyang mga mata ay nakapikit, humihingi ng proteksyon at gabay sa kanilang pangangaso. Ang kanyang panalangin ay tahimik, ngunit puno ng pag-asa na sila ay babalik na ligtas at matagumpay. Sa ilalim ng bituin at manipis na buwan, tinatahak ni na Carlo at Marco ang makitid na landas patungong bundok makiling. Ang kanilang mga flashlight ay sumasayaw sa dilim, habang ang mga anino sa paligid ay tila kumikilos kasabay ng kanilang bawat hakbang. Ang gubat ay puno ng mga lihim na naghihintay lamang na matuklasan. Habang naglalakad, napansin ni Carlo ang mga kakaibang marka sa mga puno na parang simbolo na hindi niya maunawaan. Ang kanyang puso ay kumakabog sa kaba, ngunit hindi ito pinansin ni Marco na tila ba sanay na sa mga misteryo ng gubat. Ang kanyang mukha ay hindi nagpapakita ng anumang takot, bagkus ay isang malalim na pagkakilala sa kalikasan. Nang makita nila ang bitag na walang laman, nagpalitan ng mga sulyap sina Carlo at Marco. Ang bakas ng dugo ay sariwa at humahantong sa mas malalim na parte ng kagubatan na nagpapahiwatig ng isang nakakatakot na katotohanan. Ang kanilang mga mata ay nagtama at walang salitang nagkasundo sila na sundan ang landas na ito. Hindi alintana ang panganib na maaaring naghihintay sa kanila sa kadiliman. Ang kanilang paglalakbay sa gubat ay nagpatuloy at sa bawat hakbang, ang katahimikan ng gabi ay tila mas lalong nagiging malalim at nakakabinging. Ano kaya ang kanilang matutuklasan sa madilim na kagubatan ng bundok makiling? Ang misteryo ay lalo pang lumalim
at ang kanilang tadhana ay tila nakasabit sa manipis na sinulid ng buwan. Sa gitna ng gabi, habang ang katahimikan ay tila isang mabigat na kumot na bumabalot sa buong kagubatan, biglang pumunit ang katahimikan ng isang nakakakilabot na sigaw. Nagising ang mga ibon mula sa kanilang pagkakatulog at nagliparan habang ang mga dahon ay gumalaw sa hangin na tila may dumaang mabilis na nilalang. Tumindig ang balahibo ni Carlo at agad na napuno ng tensyon ng eksena. Si Marco, na tila ba isang mandirigma sa gitna ng labanan, ay nagtatakbo ng mabilis. Ang kanyang baril ay nakahanda at ang kanyang mukha ay puno ng determinasyon. Sumunod si Carlo, ang kanyang hininga ay mabigat at ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa takot at lamig ng gabi. Ang takot sa kanyang dibdib ay hindi lamang dahil sa panganib, kundi dahil na rin sa hindi niya alam kung ano ang kanilang haharapin. Sa pagdating ni Carlo sa pinangyarihan, ang tanawin na bumungad sa kanya ay tila isang bangungot na nagkatotoo. Nakita niya si Marco na nakikipagbuno sa isang nilalang na may mga mata na parang nagliliyab sa dilim. Ang aswang, isang nilalang na pinag-usapan lamang sa mga kwentong bayan, ay nasa harap niya ngayon, nakakatakot sa kanyang mga pakpak na itim at balat na kulay abo. Nagpapalitan ng suntok at kalmot ang dalawa at sa isang iglap ang putok ng baril ay umalingaw-ngaw sa kagubatan. Ang sigaw ng aswang ay nakakabingi na parang isang kakilakilabot na musika na sumasayaw sa kadiliman. Ang bawat tibok ng puso ni Carlo ay sumasabay sa ritmo ng kaguluhan. Sa ilalim ng maputlang liwanag ng buwan, ang dugo ni Marco ay tila mga perlas na kumikinang sa lupa, habang si Carlo, nanginginig at hindi makapaniwala, ay tinutulungan ng kanyang kaibigan. Ang sugat ni Marco ay malalim at ang kagat ay tila may itim na usok na lumalabas, na parang isang masamang espiritu ang sumasanib sa kanya. Habang naghihintay ng tulong, napansin ni Carlo ang pagbabago sa mga mata ni Marco, na ngayon ay nagiging pula at tila may sariling buhay. Ang balat ni Marco ay unti-unting nagiging kulay abo na parang abo ng isang bagay na nasunog. Ang pagbabago ay mabilis at nakakatakot at napuno ng takot si Carlo. Ang kanyang kaibigan, ang taong kanyang pinagkakatiwalaan at kasama sa maraming pakikipagsapalaran, ay nagiging isang nilalang na hindi na niya makikilala. Ang kanyang puso ay puno ng pighati at takot, hindi lamang para sa kanyang kaibigan, kundi para sa kanyang sarili rin. Ano ang mangyayari kung hindi niya mapigilan ang pagbabagong ito? Ano ang kahihinatnan ni Marco at ng kanilang nayon? Ang dilim ng gabi ay lalo pang nagpapalalim sa takot na bumabalot sa kanyang kaluluwa, habang ang mga yabag ng iba pang nilalang ay unti-unting lumalapit. Sa isang mabilis at marahas na pagkilos, itinutok ni Carlo ang baril sa kanyang kaibigan na ngayon ay naging aswang. Ang kanyang kamay ay nanginginig at ang luha ay nasa kanyang mga mata. "Patawad, Marco. Hindi ko ito gusto." Bulong ni Carlo. Ang kanyang boses ay halos hindi maririnig dahil sa takot at sakit na kanyang nararamdaman. Ang mukha ni Marco, na ngayon ay balot ng kadiliman at pagnanasa sa dugo, ay tila nagmamakaawa at nagpapahirap palalo sa kanyang kalooban. Sa pagkalabit ng gatilyo, ang katahimikan ay bumalik sa gubat. Ang katawan ni Marco ay bumagsak sa lupa at ang dugo ay bumubuo ng isang madilim na lawa sa ilalim ng buwan. "Paalam, kaibigan ko," sambit ni Carlo habang pinipigilan ng kanyang mga hikbi.
Tumalikod siya mula sa bangkay ng kanyang kaibigan. Ang kanyang puso ay puno ng pighati at pagkakasala. Sa gitna ng katahimikan, ang mga yabag ng iba pang aswang ay nagsimulang lumapit. Ang takot ni Carlo ay naging desperasyon habang siya ay tumayo at tumakbo palayo. Ang kanyang mga hakbang ay mabilis at walang direksyon. Ang bawat yabag ay tila isang hudyat ng kanyang papalapit na kapahamakan. Saan siya tatakbo? Paano niya maliligtas ang kanyang sarili mula sa bangis ng gabing ito? Habang tumatakas, hinubad ni Carlo ang kanyang damit at itinapon ito sa isang sanga ng puno. Umaasa na malito ang mga aswang na ngayon ay malapit na sa kanya. Sana gumana ito, bulong niya sa sarili. Habang patuloy ang kanyang pagtakbo, ang kanyang hubad na katawan ay kinikilabutan, hindi lamang sa lamig ng gabi, kundi pati na rin sa takot. Umakyat si Carlo sa isang matarik na bato at doon niya nasaksihan ang mga aswang na umaatake. Sa kanilang nayon, ang mga sigaw at apoy ay umaabot sa kalangitan. Diyos ko, iligtas mo po sila, dasal niya, habang ang luha ay muling tumulo sa kanyang mga pisngi. Ang tanawin ng pagkawasak ay kumurot sa kanyang kaluluwa at ang kawalan ng magagawa ay nagpapabigat sa kanyang dibdib. Sa kawalan ng pag-asa, nagkubli si Carlo sa isang guwang na puno. Ang kanyang katawan ay nanginginig at ang kanyang isip ay puno ng mga imahe ng kaguluhan at kamatayan. Hindi ito maaaring ang katapusan, bulong niya sa sarili, ngunit ang kanyang loob ay unti-unti nang nawawalan ng pag-asa. Habang ang gabi ay lumalalim, ang mga tunog ng pagkasira ay nagiging isang nakakabinging katahimikan at si Carlo ay naiwan na lamang na mag-isa, nakatago sa dilim. Ang kanyang pag-asa ay unti-unting nalulunod sa takot. Sa bawat sandaling lumilipas, ang kanyang kaligtasan ay tila lalo pang naglalaho at ang dilim ng gabi ay tila isang lambong na bumabalot sa kanyang kinabukasan. Ano ang naghihintay sa kanya sa labas ng kanyang pinagtataguan? Anong uri ng umaga ang sisikat pagkatapos ng gabing ito? Mga taga-subaybay, sa bawat anino ng kadiliman ay may aral na nakatago. Huwag hayaang ang takot ay maging gabay sa ating mga desisyon. Salamat sa pakikinig sa Creepy Pinoy Stories. Kung nais mo pang makarinig ng mga kwentong magpapabilis ng iyong pulso, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe. Maging bahagi ng aming lumalagong komunidad ng mga mahihilig sa nakakakilabot na mga kwento. Hanggang sa susunod na pag-upload, mag-ingat ka dahil baka ikaw na ang susunod na bida sa aming kwento. Hindi ako makapaghintay na makasama ka muli. Magkita-kita tayo sa dilim ng susunod na episode. Paalam sa ngayon.